Tapos na yung araw na to, madami tayong natapos and ako, madami akong inasikaso. So, ang ginagawa ko ngayon, I'm innovating, nag-i-innovate ako and then syempre expansion and scale pa din ng business. Paano ko na-scale si KCO kanina? So, nakipag-meeting ako sa old friend of mine sa Grand Hyatt, 5 minutes away dito sa condo ko. Una, nag-lunch muna ako sa BGC, sa Siam. Then, pumunta ako sa Hyatt kasi tinawagan ako ng business partner ko. Tapos, may pinakilala siya sa akin, British, based in China, malakas na tao, very, very powerful man. And, nakipag-usap ako. And, nag-pitch ako, pinitch ko yung KCO, kinuwento ko sa kanya yung journey, etc. Then, nagulat talaga siya, sa naabot ni KCO on how genius the idea is, sabi niya kasi. Imagine, sabi niya, a 17-year-old kid on a chips business, tapos sinearch niya yung mga nag-search na siya ngayon ng food and beverage. Gano'n kasi mag-isip yung malalaking tao eh. Tapos, research agad. So, anong ni-research niya? Halimbawa, mag-search muna siya, biggest brands of chips. Tapos nakita niya, Lay's, Walkers, Pringles. Sino may-ari, search niya yung may-ari, sinearch niya, PepsiCo, etc. So, after that research, harap mo siya, nag-research siya, tapos baliw na baliw siya sa numbers ng food and beverage, ng chips industry. Nakita niya si Walkers sold over 6.8 billion packs of Walkers across the globe in just a year. Napoproduce ang Walkers ng 3 million packs of chips, packets, bag of chips in just a day. 3 milyong bag ng Walkers sa loob lang ng isang araw. So, nabaliw siya. Tapos tinanong niya ako, how many have you sold last year? Sabi ko, almost 1 million. No, sobra pa. More than 1 million. Tapos nagulat siya, wow, very genius, sabi niya, very brilliant. And then, we move sa plan of action na kung ano na ang gagawin namin together. And may gagawin kami. Tinanong muna niya ako anong goal ko, kung ano ang gusto kong mangyari. Ganun naman kasi talaga. Guys, if you are pitching, kung nagpipitch kayo, lalo na sa mas successful sa inyo, sa mas mayaman sa inyo, tandaan nyo to let them speak. And listen. Makinig ka. Huwag mo isasara yung tenga mo. Makinig ka, lalo na kapag mas successful sa'yo. Lalo na kapag mas brilliant sa'yo yung tao, makinig ka. Ako, nakinig ako. Pero of course, bago kayo makikinig, make sure nyo muna na alam nung tao na kinakausap nyo or kung kanino kayo nagpipitch, dapat alam muna niya kung ano ang gusto mo. Ano ang gusto mo mangyari? Ano ang goal mo? Ano ang dreams, aspirations, plans mo? Ano ang mga mission na nasa isip mo na gusto mong magawa? Na gusto mong maabot ng brand mo or ng business mo? So ako, sinabi ko lahat. Sinabi ko kung anong gusto ko maabot. Sabi ko, gusto ko mag-IPO. Sabi ko, ganito gagawin ko, etc. etc. And then, doon na. After ko magsalita, nakinig ako. Nang matagal na matagal. Tanong-tanong lang din ako, pero nakikinig ako. Binasag niya yung ilang ideas ko, binasag niya yung ilang moves ko, hindi niya tinolerate yung mga sinabi kong plans, sinabi kong atake. Hindi lang siya basta nag-agree, nag-disagree siya kasi ganoon talaga pag magagaling na tao. Hindi disagree sila kapag alam talaga nilang hindi okay yan. Pero syempre, nasa iyo pa din ang last decision. Sa sarili mo pa din naman niya kung susundin mo o hindi. Pero at least, mahalaga na may bumabasag sa'yo palagi. Mahalaga na binabasag palagi ang idea. Kasi ang idea kapag binabasag mo ng binabasag, nahuhulma yan eh. Hanggang sa maging perfect idea. Parang sculpture lang din yan. 'Di ba? Parang bato. Isipin mo, bato yung idea mo. Oo, mabigat. Feeling mo mabigat. Pero pwedeng basagin ng basagin yan. Feeling mo malala na yung bato na mayroon ka. Malakas na. 'Di ba? Pag binato mo, masakit na feeling mo. Pero, pwedeng pag binato mo yan, mawasak lang. 'Di ba? Or pwedeng pag binato mo yan, walang tamaan. Pero, kapag yung bato, binasag nyo ng binasag. Inalis mo yung impurities ng bato. Kapag nag-decide ka na ihulma siya ng maganda, pwedeng patulisin natin yung bato or pwedeng pagandahin natin, lagyan natin ng itsura, lagyan natin ng shape, 'di ba? Pag binato mo siya, tatamaan kung ano yung gusto mong tamaan, 'di ba? So parang ganun siya, gumaganda ang idea kapag binabasag.
Kaya ako gustong-gusto kong binabasag yung idea ko. Gustong-gusto ko na may nagsasabing mali ako. Gustong-gusto ko na may nagko-correct sa akin or may nag-share sa akin ng ibang perspective or ibang angle sa kung ano man ang angle or perspective ko. Gusto ko na nakakarinig ng iba't ibang storya. Kasi napaperfect ko yung idea sa utak ko. Napaperfect ko yung mission. Kaya ako madalas akong makinig. I never close my ears. Lalo-lalo na kapag tungkol sa negosyo. Kasi everyday, each conversation, madaming pwedeng mangyari. Kaya ako gusto ko na binabasag ako. Gusto ko na yung ideas ko napaperfect ko. Kasi malalas yung pagkakamali. So, makakadiretso agad ako sa success. Each decision, each move, magiging win agad. Kesa dumaan pa ako sa mga losses, di ba? Perfectin na natin yan bago mo gawin. Kasi kung kaya naman kung kaya namang ma-perfect ang plan, why not, di ba? So, yun. Going back, binasag niya yung ideas ko and nabuksan na naman yung isip ko. Nagkaroon ako ng other sources of knowledge na tingin ko magagamit ko on planning things and on execution. So, sa tingin ko, yung move na gagawin ko ngayon is medyo may magbabago, then yung future end goal ko, medyo magbabago din. Diba? And yun naman ang gusto natin. Nag-i-improve yung goal natin, tsaka yung mga pangarap natin. Lalo na para sa business. Isa pa pala na pag-usapan namin, sabi niya, bro, don't you know that UK are the biggest fans of chips? So, na-realize ko, pucha ko nga, UK nga. Mga British people daw ang sobrang fan ng crisps. Ibig sabihin, pinaparating niya sa akin na dapat mag-expand ako doon. Dapat yun ang unahin ko. Tapos tinuro din niya kung ano ang bansang dapat mong targetin para mapunta ka sa ganung bansa. Kasi hindi daw yan rektahan When you expand, lalong-lalo na when you're from Asia, pag nag-expand ka daw, mag-expand ka sa pinakamalapit na bansa sa'yo na yung bansa na yun is with influence dun sa bansang target mo talaga. So, ang sabi niya sa akin, if you're targeting UK, you should expand in Hong Kong. Kasi madalas siya sa Hong Kong, British siya, and madami daw businesses dun. Madami daw nangyayari dun. Sobrang ganda daw na economy ng Hong Kong, etc. etc. Pati China. Sabi niya, China is one of the best countries to do business. Kasi grabe daw ang economy ng China. Sobrang dami daw pera ng China. And another thing is, China imports everything. Lahat daw ini-import ng China. Wala daw tinitira yan. As in, kahit ano i-import ng China. Kaya daw grabe ang economy doon. Kaya sobrang sarap magnegosyo sa China. And also export. So, yun sabi niya sa akin. Kung gusto mong pumunta ng UK, punta ka sa Hong Kong. Kung gusto mong targetin ang US, punta ka sa ganitong bansa. Nilista ko yun pero hindi ko na maalala yung iba't ibang dapat mong targetin. Kung may end goal ka na bigger country, lalo na malayong country when you're expanding the business. So, at least natutunan ko yun. And right now, I think we're going to do that. Focus ako sa Hong Kong, magtatayo ako ng company doon, corporation doon. Since kaya naman and may kasabay ko din yung business partner ko, we're setting up a corporation sa Hong Kong. Kailangan ko na din ng bangko doon. So, yeah, yun ang mga napala ako sa meeting namin. And another thing, ito si British guy, gusto niyang dalhin si KCO sa UK. So, siya na daw mismo magdadala. And he's going to do it through a big company also. Hindi niya gagawin na siya lang mag-isa. Like, hindi siya yung mag-distribute doon, hindi siya yung magpapakahirap, etc. Ang gagawin namin, kukonekta kami sa mas malaking brand. Kasi ang end goal ay mapalaki ko ng todo yung brand ko, mapalaki ko ng todo si KCO, maging kilala, though meron na tayong market kuha na natin ang market. Kailangan na lang kilala siya sa ibang bansa. Kailangan na lang makapag-expand ako sa ibang bansa. And kailangan makilala ako doon. Yung market, meron naman na there are Filipinos all over the world, so sila yung market. Ibig sabihin, may cash flow na papasok. Pero ang main goal is maging renowned sa ibang bansa at marinig ka. Okay? Dapat makita ka ng mga big brands. Makita ka ng mga malalaki talaga conglomerates. So, yun ang goal. Pag nagawa na yon, after magawa yon, partner with the conglomerate, let the conglomerate help you. Okay? Makipagtulong ka side by side para mas mapalawak nyo pa, para madala nyo pa sa ibang bansa, more bansa the better, kasi nandun ang pera. Nandun talaga ang real money. Wala sa peso, okay?
Ang buying power sa Pilipinas sobrang liit, sobrang baba, nakaka-bad trip. Di ba? All of these things na effort na ginagawa mo, still, hindi pa din talaga kagaya ng buying power or ng mga tao sa ibang bansa. Kasi grabe sila dun. Okay, grabe sila gumastos dun. And plus, ang profit margin din doon, for sure, mataas. Kasi ang taas ng currency, ang taas mo pwede ibenta yung mga produkto mo. So, ang goal talaga is ibang bansa. And ako, I'm going to do it. So, one of our target partners is Marks and Spencer. Kasi sobrang galing yan. Kasi sobrang generous ng Marks and Spencer, lalong-lalo na kapag nakakita sila ng brand na may potential. So talagang they're going to fuck with it. Sasamahan ka talaga nila, ipapakalat ka talaga nila. And of course, Marks and Spencer is a really reputable company sa UK. Kaya doon tayo pupunta. Sana, hopefully, by the grace of God, it will happen na makuha natin si Marks and Spencer and makilala tayo internationally. So, yun ang goal ko kay KCO. Yun yung napag-usapan namin ni British guy. Kaya, tingin ko, magbabago ng konti yung moves ko. Di ba? Kasi iba't ibang moves ang ginawa ko for the past few months. Iba din ang niready ko. Pero same lang din naman. I always create value. I always make sure na nag-expand si KCO every day. Expand. Lahat na kaya ko expand din na-expand ko. So, yun. May konting tweak lang sa dulo, sa end goal. Tapos, hopefully, makita nyo din yun kung paano natin gagawin lahat yan. So, it was a really good day. Masaya tong araw na to kasi we learned a lot na naman. Natuto na naman tayo and mataas ang sales. Mataas ang sales today sa KCO. TikTok natin mataas. 6 to 7 digits. Distributors malakas din. SM malakas din. Though kulang sa stocks. Sold out yung sour cream natin ngayon. Nasa-sold out ang sour cream. Sana umabot na sa point na hindi na siya nasa-sold out. Yung gusto kong feeling. Pero hindi dahil wala nang bumibili. Kung hindi dahil sobrang galing na ng planta. Sobrang dami nang napoproduce. So, another plan is, since British guy is based in China, magpapadala na ako ngayon ng another 3 to 5 machineries para dito sa planta, sa Cavite. Yung bago kong pinatay yung planta na 1,000 square, pupunuin ng machine para mas mabilis na. May big goal talaga ako. May big goal ako na yun talaga yung inaasan ko dito sa local. Dapat magawa ko yun. Kaya gagawin ko yun sa abot ng mga kaya ko. And kapag nagawa ko, tingin ko, yun na yun. Doon na natatapos ang lahat. Nagawa ko na yung big goal na yun. Maintain na lang, pero at least nandun na tayo. Kaya yun talaga, doon ako nakatingin. So, yun lang. Expansion international, machine to produce more. Kagaya na sabi ko kanina umaga, di ba? Talunin ang demand ng audience. Kasi napakahalaga nun kung gusto mo mag-expand at masulit mo yung negosyo mo. Kailangan nabibigay mo lahat sa customer. Nabibigay mo lahat. Lahat. Hindi ka pwede magkulang. Hindi ka pwede mag-limit. You can control but you can't limit your business from such point na hindi na nag-expand. So, yun lang. And then, from Grand Hyatt, umuwi na ako. Just had dinner. Salad lang kinain ko. Kaya na hungry pa din. Gutom pa din ako, pero okay lang. And ngayon, it's already 10:30. So, magche-check lang ako ng data sa PC. Inventory, all that. Sales, revenue, ilan ang visitors ng shops, ilan ang nabenta, each shops ngayong araw. Check ko lang lahat yan. Tapos, okay na. Tulugan na. Bukas na ulit. Ganun lang kasimple. Diba? We work, we play hard, we think all day, we plan our moves all day, and we execute it all day. Then, before you sleep, check mo kung okay na ang lahat, settled lahat ng para sa araw na to. Tomorrow, sabak ulit, another war. Paglabas mo ng bahay, gera na. That's how simple it is. So, thank you guys for watching this video. Hope you follow and subscribe. Medyo wala pang ganap sa mga vlogs natin kasi mag-isa pa lang ako. Okay? Hindi ko pa napapasama ulit yung videographer ko. So, pag sumama na ulit yon, alam niyo na, malala na ulit na vlogs to. And yun lang. And before I end this, gusto ko lang sabihin sa'yo na kung ano man yung ginagawa mo, just try it. Okay? Just do whatever you want and keep on trying. Mag-try ka lang na mag-try, sumubo ka lang na sumubo kasi you'll never know na baka makatalisod ka. Baka diyan ka mag-succeed, baka yan yung magpayaman sa'yo kaya huwag ka titigil.
Once na tumigil ka, talo ka na agad. And another thing is, so ko lang sabihin sa inyo na huwag kayo maboboard kapag wala nangyayari. Okay? It takes time, tandaan nyo yan. Even 4, 5 years, huwag may compare yung oras or yung level ng iba, yung level 10 ng iba sa level 1 mo. Okay? Okay lang yan. Kung wala mang mangyari, okay lang yan. Keep on trying. And whatever it is, just try and try and try. Kahit ano pa yan. Isa pa, gusto ko ding sabihin sa'yo na kung may ginagawa ka ngayon, make sure mo na hindi ka distracted. Okay? And isa talagang key to success is choose one thing only. And mag-focus ka dun. Ang tawag dun, focus. Okay? Choose one thing and focus. Ang ibig sabihin ng focus on one course until successful. So, yun ang ibig sabihin ng focus para sa akin. Kaya, ikaw kung may ginagawa ka, try mo lang yan. Kasi, success leaves clues eh. Kung tatanungin mo yung mga ibang mayayaman, kung paano sila yumaman, sasabihin nila, they focus on one thing until they became successful. Kaya kung ikaw, may ginagawa ka ngayon, make sure mo, isa lang yan, at tingin mo yan talaga yung magpapayaman or magbibigay sa'yo ng gusto mong buhay, then, go hard on it. Galingan mo lang palagi, and always remember, I want you to win. Good night.